Ilang beses sinabi ni VP Sara nung nakaraan, bakit yung AFP pinayagan ang PNP mag-take over ng Villamor? Sino nag-utos? So, sino nagsabi kay General Cordura na si dating Pangulo ay dadalhin sa Villamor? Normal ba yan? Ordinary procedure ba yan ng PNP? Dadalhin bigla sa Villamor ang mga arestado? Hindi naman yata. Kasi plano na talagang ilipad sa dahig. Kaya doon sa airport nilagay. Para Oo. malapit doon sa nakaparking na Gulfstream na aeroplano. Ganun ba yon? Para ready na to ship out of the Philippines. Bakit hindi dinala na lang sa PNP facility? Palibhasa PNP naman ang nag-aresto, di ba? Si General Torre, bitbitin niya sa krame o sa ibang Kaya nga, facility. yun, sabi nga ni Torre, well planned na yun. Ha? Oo nga, Hindi yun spur of the moment. tama. Bago pa dumating si Pangulong Duterte dito, naka-ready na yung Gulfstream na aeroplano doon, naka-standby malapit sa ah, yung facility sa Villamor, kung saan dinala si President Duterte doon. Dahil plano na talagang ilipad. Ano pa? Tama. At marami pang mga personnel ng PAF na nandun. At bakit daw dinala bigla sa VIP area? Sino yung doktor na nagbigay ng clearance para magbiyahe ang isang may sakit? Di ba AFP doctor din? So, ang ibig sabihin, yung aresto kay Presidente Duterte, military operation. Kasi puros AFP personnel, AFP Villamor, AFP personnel, pati yung doktor, pati yung tao doon. Anong masasabi natin? Alam mo, Madam Chair, that is the reason why I I moved a while ago to issue subpoena dito sa mga tao na ito para masagot nila ito. Dahil ah, mga sundalo naman yan sila eh. Mga sundalo naman yan sila. I understand the situation, they're just following orders. Pero pag umabot sa punto dapat, kung nakikinig yung mga kasundaluhan natin, mga kapulisan, pag umabot sa punto na yung order na ibinibigay sa inyo ay very unconstitutional na at klaro na may nilalabag ng mga batas, dapat tayo mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip rin tayo. Dahil ang ating oath is to serve and protect, hindi po para mag-violate ng batas. So, yun po ang dapat harapin dito sa ating mga invited, supposed to be invited empty chairs sa harapan natin ngayon, Madam Chair. Maraming salamat at sang-ayon po ako at sa transcript no nakaraang hearing sinabi ni Secretary Gibo Chodoro, we were deputized to support the PNP. It's part of our constitutional duty. Ang tanong natin, sino nag-utos? Sino nag-deputize? Bakit nagkaganon? Yun ang pinagtatakahan natin. So, andyan yata yung transcript, hindi po ba? At maliwanag naman yun. Yes. So sinabi niya na deputize, na pag-utusan lang daw sila tulad ng sinasabi niyo Senator Bato na nautusan. Ayan oh. Ayun. Yun. We were deputized. Ang tanong ng taong bayan, sino nag-utos? Sino nag-deputize? Yun ang tanong. Nobody can make, Madam Chair, nobody can make an utos or an order to a Secretary of National Defense, kundi somebody above him. And who is above the Secretary of National Defense? It is the President of the Republic of the Philippines. Di ba? Alangan naman, yung Secretary of National Defense is taking orders from a general ng armed forces. It should be somebody from above. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na presidente ang nagbigay ng order na yon. Dahil sabi mo niya, he's just following orders. Yun na Madam nga. Chair. Kaya gusto natin malaman kay Secretary Chodoro sino nag-utos kasi tulad nga ng sinabi ninyo, wala nang mas mataas sa cabinet member kundi ang Pangulo mismo. Nabanggit ni Senator Bato yung Gulf Stream at narito yung SEC para ipaliwanag at maraming nagtatanong doon sa private jet with the tail code RPC 5219 used to transport the former president to The Hague. Ayan.
So maliwanag po yan. Sinong magsasagot niyan, Madam Chair? Yun na nga, kasi Malinaw? wala ngang sasagot. Andito yung detalye natin na meron tayo. If President Duterte is a protected person under the American executive order of President Trump, does that mean the person will have all his or her assets in the US frozen? Nalilito kami eh. Kasi in providing the means of transport, so that the PRR, so that the former president iti-turn over sa ICC, binigyan ng transportasyon, material support or provision of services ang tulong niya. Di ba po? Talagang hindi naman mangyayari yun kung wala yung eroplano. So, Madam Chair, if Malacanang is cooperating with ICC, albeit patago, kahit na deny nila, kahit ano kasinungalingan na pinagsasabi nila, nag-cooperate pa rin sila dahil nangyari na nga eh. Nandun na si Pangulong Duterte. Siguro naman, it is a moral obligation of this committee also to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari nitong Gulfstream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mang may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Sigurado ako, kung may Gulfstream ka na aeroplano, meron kang mga ari-arian sa Amerika. Kaya prepare. Prepare for the repercussions of your action. Dahil very clear yan doon sa executive order na inisyu ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate ng mga interference ng ICC to their allied countries. Madam Chair. Kasi maliwanag yun, ano? Ito yung tail code, nandyan si PRRD, maliwanag.